Ayan na. Sabi natin, di ba? Nakausap natin ang Malacanang. But this time, pag-usapan naman natin yung exclusive interview ni Brielle kay Vice President natin, Sara Duterte. Ito siya. Sige. So mga kapatid, ito po yung interview ni Brielle Montalvo. Ni Brielle. Yes. Kasamahan. Alam nyo na po, kami kahit na inaakusahan po niya sa kung di namin kino-cover. Actually, kino-cover namin, naka-assign nga kami dyan. Si Brielle Montalvo, naka-assign to cover the Vice President. Ano po? So, mabuti papakinggan po muna natin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte sa aming pong reporter na si Brielle Montalvo. Nang back-to-back po natin, i-playback yan. Saka tayo mag-react, mga kapatid. Go ahead. Wait lang, sandali Manguna-una sa ako kung tabagon ko na or dili kay magkagubot na po ng Pilipinas. Hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. I-submit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong, to see is to believe. So, makikita natin ang sinseridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Taghanang nangutana kagabi kung tinuod ba tong nakita siyang unconscious sa iyang room, dili to tinuod o walay nahitabo nga ato. In fact, sa pagtawag, natulog siya ato nga panahona and gitawagan siya sa abogado o pangutana siya kung tinuod ba nga nakitaan ka nga unconscious ay mo ang kwarto siya wala. And maybe it was just a prank by many of my supporters. So, dili to tinuod. Ayan, Jovi, Chiki, saglit lang kasi minomonitor kasi yan ni na Alexis Romero from Malacanang. Kasama niyang nagmo-monitor si Dexter ng Inquirer, si Gilbert na Mr. Pogi namin sa MPs. Hi, Gilbert. Naku, pa-fishballin mo ko bukas. At si Samuel. Hello. Minomonitor nila yan. Minomonitor nila. Medyo dialecto po yung kanina, no? Pero naintindihan po ni Chiki. Sinasabi lang niya na kumakalat man po yung balita na natagpuan na naman kasi hindi naman itong first time na lumabas yung balita na nakita sa floor si PRR former President Rodrigo Duterte. So at least ito officially sinasabi ng anak na hindi daw walang totoo. Katotohanan. No, hindi totoo yan. So I think hopefully makita natin siya dun sa ICC event. Pero dati kasi lang siya Zoom. Parang Zoom. Via video call lang. Right. So we'll see po pero basta naka-live po kami sa Friday because of the ICC decision sa kanyang interim release. So pina-plug na po namin yan sa inyo. Okay. So para sa akin, isa pang importanteng parte doon, ay tukol doon sa ikaw daw ipapalit kapag ka nagkagulo. Ang sabi niya hindi muna ako sasagot dyan dahil magkakagulo tayo dyan. Pero kung pagbabatayan natin yung konstitusyon, siya naman talaga. Oo, kasi siya yung Vice President. Rule of succession. Maski nung panahon naman ni GMA, hindi rin naman din siya sumagot kung, ikaw daw papalit kay ERAP. Hindi rin naman yung sinagot. So, given na yan. Inevitable kung sakali. Wala yung may role naman sila kung tutukusin. So, di ba sinasabi nga back up sila, yung VP? Spare tire. Yes. Spare tire. Dahil graphics yan at ikaw lang ang pwede makakita, Chiki. Asa na? Meron ding sagot sa isang issue si Senador Bongo. Eto na po. Dahil ilalabas na yung decision sa interim release. Sa Friday. Ayan. Okay, eto po ang sagot ni Senator Bongo. He is 80 years old na po, nahihirapan siyang mag-isa doon. Sana po ay makabalik na siya dito as the duly elected mayor of Davao City at makapaglingkod man lang siya ulit dito sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Yun naman po ang kanyang ninanais noon pa. Yeah. The thing is, ano man ang maging decision sa Friday,
bigyan man siya ng interim release, hindi pa rin sa Pilipinas ang punta. Yun ang sinasabi ng mga experts po dyan. At kung negatibo naman yung maging reaksyon ng ICC, meaning hindi pagbigyan, doon pa rin siya. Tuloy-tuloy. Diba? So, if ever, baka sa ibang bansa pa rin, Senator Bongo, if ever, makakapag-function as leader ng Davao bilang elected siya doon. Pero yun nga, hindi agad may uuwi dito. Yun nga ang sitwasyon